Manila, Abu Sayyaf extremists killed 15 Philippine Army soldiers in fierce fighting yesterday in the country's restive south, dealing the government its largest single-day combat loss under President Rodrigo Duterte, who ordered the militants to be crushed for their brutality. Military officials said 5 other soldiers were wounded in the nearly 2-hour gun battle that also killed at least 2 militants in Sulu Province's mountainous Putakal town, where the Abu Sayyaf have detained many of their kidnapped victims. The estimated 70 militants were led by Abu Sayyaf commander Rajlan Sahir, a one-armed fighter long wanted by Philippine and U.S. authorities for his role in bombings, kidnappings and other acts, according to regional military commander Major Filemontan and police officials. Duterte ordered troops to hunt down and destroy the militants in their jungle bases last week after the extremists beheaded a kidnapped villager whose family was too poor to pay a ransom. The tough-talking president has pursued peace talks with 2 larger Muslim rebel groups, including the Moro National Liberation Front, whose fighters have been suspected of providing sanctuary and combat support to the Abu Sayyaf in Sulu in the past. The military's battle setback came after troops killed at least 21 Abu Sayyaf gunmen, including an influential commander, in the jungles of Putakal on Friday and Saturday in assaults that followed the beheading. The United States and the Philippines have blacklisted the Abu Sayyaf, which is estimated to have more than 400 armed members, for deadly bombings, ransom kidnappings and beheadings. Although the militants have been weakened by years of U.S. military-supported Philippine offensives, they remain a national security concern and have been implicated in the recent kidnappings of Indonesian and Malaysian crewmen of tugboats plying the area around the sea borders of the 3 countries. Ang Abu Sayyaf is out of control. And there is only one way to do it. Lalo na yung beheading ng isang bata. Sabi ko nga sabihin sa mga Abu Sayyaf, if they're listening now, at rin nawala ang belief ko sa inyo. Ako may respeto noon, you're fighting for freedom. Tama kayo. Tama kayo. Una-una, bago dumating si Magellan, dala-dala niyang reliyon niya, Islam was already ahead. I do not say 1 century. I do not agree with the scholars because I found time to read the archives of Malaysia. Sa trading na, I would put it something like 70 years. Islam was ahead in Mindanao by 70 years. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, and then now you killed an innocent boy, anak, nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. And we will never have peace in that area there. And even if you grant them autonomy, and if they maintain to be bandits, we will never have peace in that land. So, wala rin tayong magawa sa useless yung ating peace talks. There's a segment of society, either tausog, biyakan, who want peace. And here you are slaughtering people as if they are chickens in front of the public. Kaya ko nawala ang respeto ko, nawala ang belief ko sa inyo. Kaya would not hesitate to order the armed forces of the Philippines, kill them. Destroy them. Puspusan ngayon ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Umaabot na sa 21 bandido ang napapatay.
23 bihag pa ang hawak ng Abu Sayyaf kabilang ang 6 na dayuhan. 7,000 sundalo nang idineploy sa Sulu at handa raw ang militar na dagdagan ito para pulbusin ang bandidong grupo. Live mula sa Patikol, Sulu, may report si June Veneracion. June? Marisa, Chino, nagre-ready na itong mga artillerymen ng Philippine Army dito sa isang kampo militar kung saan kami naroroon. Nagre-ready sila para paputukin na naman itong mga 105 Hindi sa amin yan, howitzer, naka-wide 105mm howitzer na nakikita niyo sa aking likuran. Loaded na itong mga kanyo na ito at nag-iintay na lang sila ng go signal para magpaputok bilang bahagi pa rin itong pagpapatuloy na pagtugis ng militar sa mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Kahit sa kalagitnaan ng gabi, kinakanyo ng militar ang posisyon ng bandidong grupong Abu Sayyaf bilang suporta sa mga tropang naghahabol sa mga terorista sa Sulu. Nagsimula ang putukan ng Biyernes. 21 Abu Sayyaf na ang patay sa nagpapatuloy na opensiba. 17 sundalo naman ang sugatan. Kabilang sa mga napatay ang Abu Sayyaf Sub-Commander na si Muhammad Said. Pero ang pangunahing target na makuha, patay man o buhay, si Abu Sayyaf Top Commander Radulan Sahiron. Aminado ang militar, hindi madali ang kanilang misyon dahil kabisado ng mga bandido ang kagubatan ng Sulu. We're giving them a good fight this time as far as familiarity with the terrain is concerned. 23 pa ang hawak na bihag ng mga bandido, kabilang ang 16 na banyaga. Nasa 7,000 sundalo na ang nakadeploy sa Sulu. Kung kinakailangan, magbubuhos pa ng karagdagang puwersa para matapos na ang Abu Sayyaf na sa huling taya ay higit 200 na lang ang bilang. The ultimate objective is rescue of the kidnapped victims. And we can do that by neutralizing this armed Abu Sayyaf group. Nasa 520 families na ang nagsilikas at kung magpapatuloy pa ang operasyon, inaasahang madadagdagan pa ang mga evacuee. Ba't ganon? Chino at Marisa, sa nakatatanggap lang natin na balita, ay nagkaroon na naman ng sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng Philippine Army at ng Abu Sayyaf. Nangyari ito dito pa rin sa bayan ng Patikul kung saan natumbok daw ng mga military units yung isa sa mga kuta ng Abu Sayyaf, kaya nagkaroon ng matinding putukan. Pagkatapos ito, nakita natin mula sa kampo na ito, nag-deploy ng mga karagdagang sundalo at ang balita natin, may mga sugatan sa magkabilang panig. Chino at Maris. John, gusto ko lamang linawin muna, no? Una sa lahat, gaano pa ba kalaking puwersa itong Abu Sayyaf na pinag-uusapan natin? Sa estimate ng military, Maris, more than 200 na lang daw ito. Ang laking binabano ito mukha doon sa mga dating figure na alam natin na mga umaabot ng mga 1,000 noong mga panahon na yun, maraming taon na nakakalipas. Pero nangyayari daw kasi ang dynamic sa ground kapag nagkakaroon ng hostage taking, kapag nagkakaroon ng mga bihag, at lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng bayaran ng ransom, doon kumakapal lalo itong bilang ng Abu Sayyaf dahil ginagamit na rin mismo yung pera, yung ransom na yon para ipambili ng loyalty at maging ng mga ka-affiliate nila sa ground para maski pa paano yun ay makatulong na maging buffer laban doon sa mga umaatake ng mga sundalo, Amaris. At June, lilinawin din natin itong impormasyon, no, na inamin daw ng gobyerno na nagbayad ng ransom para sa Norwegian na si Kjartan Sekingstad. May balita na ba kung nasa na ito ngayon? Natanong din natin yan sa top commander ng Armed Forces of the Philippines na nakabase dito sa Sulu, si Brigadier General Arnel de la Vega. At sinasabi naman niya, wala naman silang nakikitang indication na nagkaroon nga ng bayaran. Indication dahil makikita mo naman yan sa inyong monitoring sa intelligence kapag nagkaroon ng buhos ng pera dito sa probinsya, kasi ang nangyayari dyan, mapupunta sa bundok dyan. Pero eventually, mapupunta rin yan dito sa downtown kung saan ipang bibili yung ransom na ginamit. Sa ngayon, wala pa naman doon sila na monitor na ganon. Just the same, tuloy-tuloy pa rin man yung effort ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugis sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Although, admittedly, kapag nagkakaroon ng bayaran ng ganyan, syempre, mas mahirap yan para sa kanila. Dahil yung pera niyan, ipambibili ng armas at kung ano-ano paggamit. Maris. So June, ito... Alright, June, nais ko lang din linawin, no? Kasi from the start, nung nagkakaroon ng usapin para sa pangkapayapaan,
parang na-consider ni Presidente Duterte na nais niyang makipag-usap din sa Abu Sayyaf, or he was willing to talk to Abu Sayyaf para sa Bangsamoro peace process. Pero itong nangyayaring opensiba ngayon against the Abu Sayyaf, talagang malaki na yung ipinagbago dun sa kanyang mga directives, ano? So, ano ba ang nakikita natin na naging sanhi nito at saan ba papunta ito, June? Hindi rin naman natin alam, Maris, kung talagang seryoso siya nung sinabi niyang open siya na makipag-usap o magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa Abu Sayyaf Group. Alam naman natin ibang-iba itong grupo nito kumpara doon sa mga dati nating alam ng mga MILF, MNLF. Talagang ito ay masasabi natin sa pagkakadescribe na nga rin ng mga otoridad, walang ka-ideology itong grupo na ito. At ngayon nga, nag-evolve na lang ito sa isang parang talagang ang concentration lang ay magkapera sa pamamagitan ng kanilang mga terroristic activities, sa pamamagitan ng mga kidnapping. Kaya hindi mo alam kung saan pupwesto ang gobyerno kung makikipag-usap sa ganitong klaseng grupo. Anyway, gusto ko lang pakita sa inyo, Maris, ready lang tayo kung sakaling paputok itong mga kanyang sa likuran natin. Meron tayo maski pa paanong panakip sa tenga. Alright, maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan, June Veneracion.